higit na kawawa pa, yung mga nagpasko na lubog pa rin yung bahay sa tubig pa. Lalo yung mga nasa probinsya, ni Martin Romualdez. Grabe yun, yung hindi sa ka pa, Samar, hindi related. ka pa nakaka-recover. Ito na naman yung isa na, na, ulan lang eh. Wala namang bagyo. Wala namang bagyo. Ulan lang talaga eh. Yung shoreline na tinatawag nila, di ba? Unfortunately, it's causing you this anxiety na naku, konting ulan babaha. Sa amin naman sa probinsya, Marlon, ang nakakainis dyan, konting kulog, kidlat, papatayin ang kuryente. Alam mo yung typical na, no, na probinsya na konting ulan, malakas na kidlat, malakas na kulog. Wala silang anti-lightning, ano? Ewan ko ba dyan sa mga yan? Pwede ba si Arlene Perez, maraming salamat po sa pakulay. Watching from Savannah, Georgia. Tuloy ang laban sa ating mahal na BPN President for 2028 or mapaaga pa claim natin. Yun lang na nakakainis. Yung Sabi nag-brownout pa. walang improvement. Nag-brownout pa. Konting ulan, konting... Eh, doon nga sa Calaca, Batangas eh. Sipin mo, may power plant na ron. Ang taas pa rin ng singil ng kuryente, di ba? Hindi ko alam anong sistema meron sa gobyerno nito. Itong si Marcos, nagsabi na be the hope that others need. Ano ba? Be a light. Ayan, serve as a light. Serve as a light that brings hope to others. Ba't ipapasa mo na naman sa amin yung ano? Palibasa, yung ilaw niya, pundido. No, nakakainis. Ipapasa mo na naman, ibibigay mo na naman sa maraming tao yung ganyang, alam mo yung hopeful message na ganyan. Kasi hindi mo magawa. Diba? Kasi ikaw ba, Marlon, kinakakakitaan mo ng pag-asa or napangahawakan mo ba ang pangalang Marcos or ang administrasyon ng Marcos para makakitaan ng pag-asa? Sa nangyayari ngayon? Hindi na. Saka never again. Kung pwede lang nga, di ba? Never again. So you will never support the Marcos? Wala, no? Kahit Jaime Marcos. So si Tita Alice ba nakakakita ng pag-asa dito sa mga Marcos? Sa lahat ng nangyayari ito, Marlon, yung totoo ka? Mag-message po kayo mga nanonood. Mag-comment kayo kung nakakita kayo ng pag-asa. Paano mo makakakita ng pag-asa, Marlon? Unang-una, yung gold reserves na binenta mo. Hindi mo malaman ngayon kung ano ang paliwanag bakit, di ba? Wala eh. Bigla na lang na-discover binenta, pero hindi mo binalikan ng mamamayan para sabihin tayo po ay nagbenta dahil ganito, ganyan, ganyan. Magkakaroon tayo ng improvement dahil binenta natin ang gold reserves natin. At naayon po sa mga panahon na to na magbenta mo tayo dahil mas tataas ang ganito, bla bla bla. Yung paliwanagan mo naman kami, hindi yung gagawa ka ng aksyon na ginawa mo na lang ng palihim pa at kung hindi na-discover, hindi mo, alam mo yun, hindi mo i-acknowledge. Yun ang mahirap eh. Pangalawa, paano mo papakitaan ng pag-asa? Kung hanggang ngayon, ang Maharlika Investment Funds ay nananatiling tahimik sa mga progress report, wala ka nakikita ng progress report. Lalayo ka pa. Paano mo papaniwalaan o hanapan ng isa pang pag-asa ang isang Marcos Jr. kung sa mismong State of the Nation address, ipinagmalaki at niyabang niya yung 5,500 flood control project na di umani napagawa na. Ang resulta, hanggang kahapon, may mga nag-celebrate ng Pasko ng mga kababayan natin dahil yung kanilang kabahayan nalubog sa baha. Ay, nakakaano yun, post ko na lang, wala ka pang maayos na, hindi mo ma-afford ang mataas na bilihin. Sobra. Tapos wala kang bubong sa ibabaw ng iyong ulo. Diba? Sobra. Paano, ito, Marlon, paano makakakitaan ng pag-asa? Kung hanggang ngayon, ang pledges na ipinangako niya, resulta ng kanyang pagbabiyahe since last year, wala na rin tayong narinig doon kung ano ang nag-materialize. Wala na, no? Wala na. Tahimik, no? Lahat ng pagyayabang nito, wala na talaga eh. And, kontento na lang siya sa puro yabang. Kaya nga, paano mo ulit kakakakitaan ng pag-asa, Marlon, kung yung benepisyo na para sa mga Pilipino, sa mga mahihirap na Pilipino na nagkakasakit, under PhilHealth, zero budget. Anong pag-asa ang nakikita mo sa ganun? Yung totoo. What do you look forward to this kind of leadership na up to now, housing, Marlon, 1 million per year. 1 million per year na housing. Kumusta naman yan? And what do you expect dyan sa 1 million na housing na yan, Marlon? Kung yung mga kalsadang ginagawa, halong sa loob, ampaw. How much more yung housing na sinasabi nilang yan? Gaano yan ka-livable, unang-una? Ano yung access na meron yan doon sa mga palengke, sa tubig, sa maayos na patubig, maayos na daloy na tubig, malinis na tubig? Meron ba? Wala. Paano nga ba, anong pag-asa pa ang natin? Noong 2023, ang utang ng Pilipinas, 1.6 trillion pesos. Trillion. Na yung 2024, ang utang natin, 2.46 trillion. Diba, no? Pinalobo nyo yung utang natin ng Pilipinas, tapos wala naman tayong nararamdaman na proyekto. Wala tayong nakikita ang mga pinagawang matitinong kalsada, tulay, eskwelahan, hospital, at kung ano-ano pa. Ang nakikita lang natin yung pamumudmud ng ayuda. Yun no, yun yung parang
Saan walang stability na tinatawag. So, Sobra. ang natuturing na proyekto mo lang ay yung magbigay ng ayuda, Margo. Oo. Maalala ka for giving alms to people, but you will not ever be remembered for a structure that you need. Makakalimutan yan dahil ang 5,000 bigay mo ngayon sa araw lang Wala yan. na. Dati, Sa araw ano lang eh. yan. Dati nakakapag-grocery ka pa ng halagang 1.5. Hmm. Ngayon, 3,000 na. Wala pa. Merong Totoo isang post ng isang artista. Artista, si Arcilla ba yun? Arcilla, magaling na artista yun. Si General Aguinaldo. Oh, Artikulo 1, di ba? Artikulo Artikulo 1. na sinasabi niya sa post niya na alam niya sa sarili niya, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko daw, ay mas angat ang kakayahan niya na makabili ng mga ng mga commodities. Ibig sabihin, kahit pa paano, komportable siya. Komportable ang buhay niya. Pero inaarayan niya ngayon, dati sinabi niya, ang 2,000 pesos, pang 2 linggo na yon. Ay, 3,000. 1,500 sa gulay, 1,500 sa mga karne. Pero ngayon, yung 8,000 mo, na ano lang ang nabili mo, masakit na sa bulsa yon. Angat na to sa mas nakakarami na pagdating sa kaya niyang Alam mo ilabas pa, na pera. nagtataka lang ako sa mga kababayan natin. Na, although marami na rin ang nagpapahayag ng kanilang diskontento, disgusto, at nagpapahayag ng sobrang hirap sa buhay. Pero bakit marami pa rin tayo mga kababayan na nananatiling tahimik? At nagsasawalang kibo. Samantalang marami sila na mga may hirap, na ramdam nila yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ramdam nila yung sobrang kagutuman at sobrang kahirapan. So, Marlon, paano mo kakakakitaan ng pag-asa? Hindi man lang pumitik ang mga puso ng mga ito na isipin o magbigay ng utos sa Kongreso ng palayain ninyo si Colonel Grijalvo. Sobra. Diba? Hanggang ngayon nakadete na yung tao. Diba? Imaginein mo, naglabas ng kanyang statement na sa lahat ng nangungulila and all, na nakatingin sa bintana, na nagse-celebrate ng Pasko sa ganung paraan, ni isang wala man lang nakaisip, Marlon, na, uy, tamba, kahit man lang drama lang to, at least kahit paano babango ka sa mga mauuto mo. Pakawalan natin si Grijalvo. Sasabihin nila imposible kasi naka-session break. Yung nga si Yusek Zilaika Lopez, nakuha ninyong makapaglabas ng resolution. Ating gabi na ilipat ninyo sa women's correction. Bakit naman hindi posible ngayon dito kay Colonel Grijalvo? Diba? Tapos sasabihin mo, iuutos mo sa maraming Pilipino, be the light that give hope to other people. Ipapasa mo na naman yung hindi mo magawa sa maraming tao. Diba? Walang kang pag-asa sa totoo lang. Total pag-asa na rin naman yung pinag-uusapan natin. Hindi ito yung sa Quezon City. Yung ako naniniwala ako. Hindi ako naniniwala ako pang na kasi posible naman talaga pagbabago. Higit lalo nalalapit na yung inorganisang Iglesia ni Cristo. Yan ang pag-asa. Yan ang pakakakitaan mo ng pag-asa. Yan ang mapaghahawakan mo ng pag-asa ngayon dahil sinasabi na January 13. January May 13. official statement na ba to? Wala pang official statement. May mga sources pala. Nabanggit na ng isang Marcoleta eh. Nabanggit. Sa show na sa ganang mamayan. Alam ko pa, may mga kaibigan tayo sa INC na nagsasabi na may mga iba't ibang lugar na. So hindi lamang ito sa Maynila gagawin. Kundi sa iba't iba pang probinsya. And kung pwede nga lang banggitin, pwede kong basahin eh. Kaya baka, alam mo yun, meron na po, meron na po sa Cebu. Ay, pinusan ko yung ibian. Ito, meron na po sa Cebu, meron na rin sa Aklan, meron na, hindi ko na sabihin yung lugar muna, sa Negros Occidental, meron na rin po. Saka syempre sa Manila, na hindi pa sure kung sa Luneta Grandstand ba ito, sa Quirino Grandstand, or baka sa Philippine Arena. Hindi pa natin alam. So, antayin mo natin ang opisyal na pahayag ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo patungkol dito. Pero malamang sa malamang, October 13? January next year, 13, January 13. Kasi malakas na umugong yung balitang yan, yung specific date na yan. Tapos nga, kagabi, or the other day, na umupo si Kong Marcoleta kina Jen sa Barjaga, saka kay Nelson Lubao. Doon sa show nila sa Net 25, na nabanggit niya na totoo nga, yung date. But sinasabi din niya na maghintay ng official announcement sa matataas na namumuno ng simbahan ng Iglesia. Sa pagkakalam ko kaya pinaalam yung date na yon para yung buong kapatiran ay makapaganda at makapaganda at makapagprepara. Yes. And yung mga may trabaho, gusto nila. Sa pagkakalam. Choice mo naman talaga kung gusto mong sumapi or mag-participate. Pero kailan ang resume ng Congress? Ba't napaaga raw? From January 20, magiging January 6. Ang resume. May ganun eh. Alam mo dapat lang dahil ang haba naman ng bakasyon nyo. Tapos wala naman kayo na-accomplish. Actually, nasa calendar nila. Kailan nakakapagtaka, bakit hindi nila sinusunod ngayon yung regular calendar nila? And
ang medyo nakakapangamba rito, or nakakapagtaka, baka may iba na naman silang plano, paano gawin ito. Siguro, dahil nga may nakaambang malawakang pagkilos mula sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, so magpre-prepara itong mga buhayang ito. Ano pa bang preparation ang gagawin nila, Marlon? Pipiliin nila ang bawat tao na huwag kayong sumama dyan. Ito ang Hindi nila kaya. Hindi nila kaya. Kasi naniniwala ako na hindi nila kayang bilhin ang Iglesia ni Cristo at hindi na nila kayang bilhin ngayon ang mamayang Pilipino, particular na pama, may mga junior officers na mukhang nagduduktong-duktong yung naunang pahayag kamakailan ni Sunny Trillanes, ni dating Senador Sunny Trillanes, na maingay sa mga group chats na may mga noise. May mga noise, di ba? May ingay. And may mga junior officer na rin, di umano, ang nagpapalabas na rin ng kanilang pagkagalit, pagkainis, at pagkadismaya sa gobyernong ito. And maliban dyan pa, ultimo US Embassy di umano, ay nakamonitor na, nakaantabay na. Sorry Oo eh. Ay, sige, kasi Facebook. Marlon naglabas din ng manifesto of support ang mga retired generals na inilabas ng SME Live News, Marlon sa hindi nila pagsang-ayon sa ginawa sa kabaro nila na si Colonel Grijaldo. At ilang signatories din yun, Marlon dito mo maiko-connect na totoo yung pangambang binigay or pinahayag ni Trillanes, no? To the point na, alam mo Marlon, paano mo hindi masasabing totoong meron siyang pangamba? Paano mo hindi masasabing totoong may chatter o totoong may noise sa mga group chats? Paano mo hindi masasabing totoong nagpapanik ang administrasyon? Dahil di umano matindi ang usapin online na to the point that Trillanes had to apologize to Kongkulong and to Attorney Manscarpio sa mga aligasyon na ginawa niya, admitting na baseless yung mga sinabi niya na paratang sa mga ito. So, at sinasabi, although hindi confirm na ito ay nag-apologize at hinihiling na iurong na lang yung Hindi ko pa nababasa yun nag-public-apologize siya. Na kay Miss Joey yung posting nito Embronan, maraming salamat. Maraming salamat po. Yun, kasi ibig sabihin, ganun katindi ang yanig sa ilalim, Marlon. Diba? Para naman mag-sorry ang isang Trillanes, magsusorry. Diba? Ang tanong ngayon, paano kaya pag nag-iba-ihip ng mundo? Midterm is always that point, Marlon, na either ikaw ay tatawid ng 100% or mag-iiwan ka ng 30% dito pero tumawid na yung 70% mo. It's always the midterm, the breaking point. Pero alam mo ba, Pam, may mga naglalabas ng impormasyon na baka January pa lang ay may matindi na mangyari. Una na nga sinabi ng isang PRRT, Marlon, sa kanilang Christmas giving na sinabi niya, baka next year si VP Inday Sara na ang presidente ninyo. Ito pa yung okasyon ng mga kuya natin sa Eagles. Iba pa yun At saka nung isang araw, nung araw na pas mismo kahapon, may gift giving kasi yearly may gift giving ang mga Duterte. Ano naman ang gift giving na binibigay ng isang Marcos Jr.? Ito Marlon, speaking. Speaking of gift giving na sinasabi ng mga Marcos Jr., Marlon makikita mo kasi kung gaano kaiba yung kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Ito yung nila. Sabi sa'yo, Marlon, naghahang na yung ko Paano nakabag nga yung telepono mo? Nakabag ba? Oo naman. Ito yung gift giving where sinasabi ni Marcos na Christmas festivities do not need to be grand for it to be merry. Sabi ng isang party boy. Kaya pala, no? Sabi ng isang concert Kaya pala, nakailang concert ba kayo dyan, di ba? Nakailang fashion show ba kayo dyan? At yun na lang Marlon, yung magkano ang inihahain ninyong buffet na steak, malamang yan, parang 20 million pesos din yan, tulad nung sa Congress, sa State of the Nation address. Hindi na ibalik mo yan, Marlon. Yung accounting yan, hindi pa rin natin malaman kung sa 20 million, di ba? And we have to remember, yung 20 million na yan, Marlon, may nag-disclose sa atin na hindi kasama ang staff. Grabe, no? Na pack-lunch lang sila, no? Sarili pang pera ng opisina nila. Sarili pang pera ng bawat sa petty cash fund na kinuha. Wherein 20 million could have fed the whole Congress. Down to the janitors, to the security guards, and yung mga sweeper nila doon. At ginagawa nila ito sa gitna ng nararamdamang kagutuman ng mayorya nating kababayan. Kaya tapos sa lahat ng nangyayari ito, paano mo papakitaan ng pag-asa ang isang administrasyon ng Marcos na ipinapasa sa mga Pilipino o kayo na lang ang maging pag-asa sa isa't isa, kayo na lang ang maging ilaw sa isa't isa, sa ginagawa nilang hanggang ngayon, niyayanig nila ang Sara Duterte ng mga kaso. Third impeachment submitted, filed. But none of this filing nitong taon na to, Marlon, ang naiakyat na para mag-push through. Ang tanong nga, dahil ngayong January, pipilitin nila yan? Although iba na yun, expert na yun. Hindi natin alam Hindi natin alam. O baka naman, alam mo to, nagda-damage control na sila. At hindi ko rin alam anong klaseng pagda-damage control ang gagawin nyo samantalang lantad na lantad ang pagiging bias nyo at pagiging arrogante nyo. Yung 125 million pesos, hindi kayo makatulog samantalang
ang budget nyo ngayon sa Kongreso ay tumaas ng 16.3 billion pesos. Billion Sa yan, Senate, 12.8 billion. At anong accounting ang nangyayari? Eh di ba wala? Liquidation by certification lang. Ganyan ka, no? Ganyan ka napaka ibang klase itong administrasyon ito. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, Marlon, tingnan mo, yung liquidation by certification, no, meron kang 1 billion, sabihin ko 1 billion, no? Ang 1 billion, ilang kilometro na ng kalsada na, Sobra-sobra. na matindi, na solido, semento ang ginamit at bakal, hindi kung anong halo sa loob. Hindi ampaw. Hindi ampaw. Ilang kilometro na yan. Pero halimbawa, ang binigay ko sa iyo sa 1,000, 500 meters lang. O sabihin na natin 1 kilometer na haba ng daan, tapos babalik ako sa iyo ngayon. Yung 1 billion mo eto yung ginastos ko, binigyan kita ng 1 kilometrong kalsada. Huwag mo kong questionin kung saan ko ginastos yung ibang billion, ito ang certification, basta ginastos kayo. Huwag kang Dahil nakakayo. sinertify na. Dahil sinertify. Yun ang masaklapang. Ito na lang. Kumpara natin ngayon yung pinagpapagawa ng kalsada, Oo. papagawa ng hospital. Ilan ang makikinabang sa 1 bilyong piso? Ilan din ang makikinabang doon sa 1 bilyong piso na ipopondo naman sa ayuda? At yung ayuda na yon, yung ibibigay sa atin na 5,000 pesos ngayong araw, bukas makalawa, ubos na yon. Samantalang yung 1 bilyong pisong halaga ng gusali at ng hospital na ipapagawa mo, long term yun. Lifetime yun. At marami ang makikinabang. Hindi katulad nung isang tao na tatanggap ng 5,000, mantalang doon, ang tatanggap doon, araw-araw may tinatanggap tayong may hirap na kababayan para lamang may pagpagamutan sa ipatatayo sana government hospitals. Paano mo makakakitaan ng pag-asa itong administrasyon na ito, Marlon? Or pinipilit nilang dinidepensahan at sinasabi na ang ayuda ay hindi charity, kung hindi isa itong hustisya. Hustisya saan? Hindi ko makuha tong hindi ko makuha tong Kilala naman natin ginamit. yung gumagawa ng mga Hustisya, ginajustify. Ibig sabihin, ginajustify nyo lang yung paggastos nyo. Na alam naman natin na para lamang ito sa mga buhayang politiko at hindi ito para sa mga mahihirap na Pilipino. At dinunurture ng isang style ng management ni Matambalos-Los, yung culture of dependency ng mga Pinoy na nagre-resulta sa pagiging tamad ng mga ito, di ba? Yung sasabihin mo, be the light that give hope to other people, Marlon. Pero kinukonsinti ninyong maging tamad na umasa sa gobyerno, paano ka ngayon as an inspired individual na makakapag-inspire pa ng ibang tao? Paano pa rin ngayon yung mga kabataang Pilipino na hikayatin silang mag-aral ng mabuti, mag-aral ng maigi. Samantalang ultimo pondo ngayon ng Department of Education na nasa konstitusyon na dapat yan ang may pinakamalaking pondo sa gobyerno pero kinaltasan din nila. Education, di ba? No? And yun din, dahil nga ang tao, ang estudyante, ang mga kabataan ayaw na mag-aral, tinuturuan nyo pa rin maging tamad dahil dyan sa kultura nyo na pamamahagi ng ayuda na pansamantala lang yan at hindi pang matagalan. Ang masakit din dito, Marlon, marami na ito ang nagugustuhan na nila. Nakukontento ba? Kontento na nahumihingi, kontento na binibigyan ng awa, kontento na panong-ganong lang, di ba? Yung sinasabi mo nga, ganon-ganon na lang. May mga kamag-anak ako sa Bisaya, ayaw na raw maghanap ng trabaho. Kasi, Antay na lang nila yung pagdating ng ayuda. Di ba, anong klaseng influensya ang ginagawa nyo? Mantalang moral obligations nyo na paul na rin ang kabuhayan ng bawat mamayang Pilipino at bawat pamilya dapat maging maayos. Kasi Marlon, kapag maunlad ang isang individual, magre-reflect ito sa kanyang komunidad kung ano yung alam niyang skills, mai-extend niya yan sa community niya. Kung yung skills ngayon is convertible to being a livelihood, it now goes back to the government, Marlon. E di hayahayang buhay. Kapag maunlad ang isang individual, kahit paano masagana rin ang kanilang pagbuhay. Alam mo, Marlon, ang pinakikitaan lang ng mga pag-asa ngayon, Marlon, isang pangalan, Duterte. Bakit gano'n? Kasi Sa ayaw natin sa gusto, talagang yun ang nakikitaan ng pag-asa. you know why? The very basic reason why is because silang dalawa, yung incumbent at saka yung previous administration, sila lang namang administrasyon talaga ang pagbabanggain mo para makapagkumpara ka, Marlon. Alam mo naman yung BBM administration ngayon, ikumpara mo sa Fidel Ramos administration, hindi pwede. Yung kung sino ang pinalitan mo, yun lang, dun lang talaga kayo makukumpara. Ang problema pa, Oo. di ba? Ang problema pa, dahil nga naikukumpara na, kitang-kita ngayon ang agwat ng maayos na panunungkulan ng isang PRRD kumpara sa isang Marcos Jr. O, tapos, sisisihin ninyo, lagi na lang kayo, Duterte, nagpe-perform naman ng isang Marcos. Kahit ano pong performance ang gawin niya at hindi niya mapantayan, hindi naman natin hinihingi na nagpasan niya eh. Correct. Pantayan mo man lang at least, pero huwag kang manatili dyan sa mababa. Dahil itaas mo naman yung ranggo mo doon sa nagawa nung unang matanda. Kasi hinahanap ng mamayang Pilipino yung ipinangako nila nung nakaraang eleksyon na continuity at unity. Ano ba ang isang bagay na tinutuloy mo, Marlon? Maganda.
Naman, Diba? wala sa pangako nyo ang pamamahagi ng ayuda at gagawin yung tamad ang mamayang Pilipino. Oo nga, Marlon, di ba? Wala rin naman sa pandinig natin noon bilang tayo ay naging member din naman ng campaign team. Wala akong natandaan na isulat natin, Pam. Wala nga rin ako Patungkol sa matandaan. ayuda. Wala rin nga ako matandaan na Maharlika Investment Fund. Naman. Wala. Pam, wala akong matandaan na dapat ang mamayang Pilipino busugin na lamang ng ayuda. And naririnig lang natin yung ayuda nung nakaraang administrasyon kasi nasa ilalim tayo ng pandemic. Diba? Likha ng COVID-19. Which is a normal thing to do. Naman, Because naman. sarado ang At doon ekonomiya. natin lalong hinangaan ang paghahawak ng isang Rodrigo Roa Duterte. Matatakot na Marlon, ngayon magka-pandemya, walang ilalabas ang gobyerno. Nakakatakot pa. Walang itutulong. Walang itutulong. At itong mga to, wala nang ginawa kundi isisi sa dating administrasyon. Na ang totoo, sila ang may kasalanan, kaya nagkakaganito tayo ngayon. Balikan ko lang yung paninisi doon sa PhilHealth. Itong si Asidre, yung Assistant Majority Leader at Tingog Party List, si Jude Asidre, di ba? Kaya raw nagkakaganyan yung PhilHealth, dahil daw sa nakaraang administrasyon. Aba, nag-aalit yung mga kaibigan natin. Sandali lang, si Asidre, Si Asidre. sinisisi ang PhilHealth sa nakaraang administrasyon. Yung sinisisi ang nakaraang administrasyon, pero nagkakaganito. Si Asidre na membro ng Tingog Party List. Si Asidre na yung Tingog Party List ay gumawa ng isang agreement with DBM and PhilHealth. Oo. And everyone now is questioning ano ang personalidad ng isang Tingog Party List. Bakit epal dun sa ganong agreement? Si Asidre. Si Asidre na biglang umatras nung zero budget na ang PhilHealth. At si Asidre na biglang umatras sa dikta na rin ng mga boss niya na si Martin at saka si Yeda Romualdez dahil alam nila na galit ng mamayang Pilipino. Si Asidre ngayon na walang magawa kundi isisi na lang sa Duterte. Si Asidre, pao. May mga kaibigan tayo sa PhilHealth na hanggang ngayon. Nag-text sa akin pa. Anong sabi? Ito ang sabi, maayong buntag, sir. Sabi niya, the following are the reasons why the funds of PhilHealth increased through the years. Number one, since the development of all case rates in 2012, it has not been increased and enhanced until 2023. Tapos ang number 2 sa nasabi, the legislated increase in premium rate for the direct contributors, employed sector and self-employed increased to a maximum of 5% in 2024. 5% yung kung dati ang contribution ko 100 pesos lang. So 100 105. Oo, di ba? And ang mabigat, in-increase, yung pondo, kinuha pa, ginamit pa, di ba? At sa halip na taasan yung palawakin tayong pagbibigay serbisyo na sa ilalim ng PhilHealth. And number 3, there was low utilization in inpatient benefit packages during the pandemic years due to tight restrictions before a patient is admitted to a hospital. Ang daming mga kabulukan ng gobyerno to na ultimo yung mga empleyado ng PhilHealth, alam na alam nila na ngayon lang sila nakakadanas ng maling pamamalakad dahil sa mismanagement ng mga namamahala nito. Tapos yung number 4, implementation of pay whichever is lower policy due to COA findings on ACR. Ano yung ACR? Interest income from investment. Nakakalungkot. Grabe, no? Parang ako, ang pinakasimpleng bagay kasi sa akin si Marlon, huwag mong pakialaman ng ang PhilHealth budget. Dahil yan para sa kapakanan at kalusugan ng iyong mamamayan. Kapag ang pinakailaman mo na yung wellness ng isang individual, Marlon, and to this point, hindi naman isang individual lang, kundi yung buong mamamayan, napaka-ano mo na nun. Ikaw ay napakatindi mo na nun, napaka-walang puso mo na nun. So bakit mo pag-iinitan ang pondo ng PhilHealth? Unang-una, hindi naman yan galing sa buwis ng mamayang Pilipino. Contribution yan ng mga manggagawang Pilipino na hindi ko alam. Lahat na lang gagawin ng gobyerno to gumastos nang wala naman tayo nakikita ang kapararakan na pinagkakagastosan. Tapos walang kaabog-abog, Marlon, may mananalo ng loan better na 259 million pesos nung December 24. Kanino aginaldo yan? Nanalo na naman. Kanino aginaldo? Magkano yan? 259 million, ha? Million, no? Sinong inaginaldohan mo ng ganyan? Ano ang paghahanda, ang ginagawa ng administrasyon na to at kamal-kamal ang bilyon-trilyon na halaga ng pera ng bansa? What are you preparing for? An escape? Pahaba na ng pahaba ang listahan ng kasalanan ng gobyernong ito sa taong bayan. Ang listahan ng kanilang garapalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang listahan ng kanilang pagkukulang at kapabayaan para maisalba tayo mula sa nakayayanig na kahirapan. Kaya ang isang, Marlon, ang isang PRRD, hindi papabayaan ang kanyang anak na si Bibi Sara na matalo na lang ng walang laban dahil hindi umano kung gaano man katotoo to, isa itong magandang balita kung totoo man na siya ang tatayong one of the lawyers of BP Sara sa impeachment na nakaabang. Masaya to. At kitang-kita naman natin, alam natin pa kung gaano pa rin ka-sharp ang isang PRRD. At bilang isang dating piskal
sanay na sanay ito sa mga trial proceedings sa isang pagdinig na mangyayari sa mataas na kapulungan ng Kongreso sakaling may akit doon yung impeachment complaint laban kay VP Sara kung saan ang mga senator ang magsisilbing senator judge. Pero of course, tulad sa mga ordinaryong pagdinig, merong defense and offense, merong defense and prosecutors panel. Alam mo, ang pinakamaganda lang din na nangyari nung maging VP si VP Inday, at itong, na siya, nasadlak na sa mga ganitong mga intriga, Marlon, mas naging angat at vocal yung mag-ama sa isa't isa, sa suporta nila sa isa't isa. Kasi dati, di ba, nung presidente ang PRRD, Mayor Inday was a local official, hindi sila nagpapakialamanan kasi yun naman daw talaga yung naging dynamic nila sa pamilya, di ba? You perform your own role, I perform my own, di ba? So, maging successful ka sa sarili mo na hindi ka sumasampa sa pangalan ng bawat isa. Ganun sila naging successful. Pero yung ngayon na yung VP Sara na nag-a-attend ng hearing to support PRRD, remember sa Congress, tapos yung VP Sara na sinasabi niya nung after nung hearing na yun, yung very good ka sa performance. Ito yung kaugalian ng typical na Pilipino, ng pamilyang Pilipino, na nagdadamayan sa oras ng pangailangan. Ito yung mag-ama, isang anak na titindigan ng kanyang tatay, ang tatay titindigan ng kanyang anak, na hindi natin nakita sa isang Marcos Jr. at mga anak niya. Nung mainit na pinag-uusapang di umano'y lulon sa isang illegal substance ang Marcos Jr., Marlon, walang anak ang nagsabi na, hoy, hindi adik ang tatay ko. Walang ganun eh. Walang anak din ang tumayo na, sige, wag na lang tatay ko magpa-hair follicle blood test, ako na lang muna mismo. Wala rin naghamon na, sige, ipa-drug test niyo ko at ipa-psychiatric test niyo ko para lang mapatunayan na kami ay produkto ng isang matinong ama. Or bilang isang matinong anak, dapat silang mga anak na ang kumausap sa kanilang ama na daddy, tatay, ama, magpa-drug test ka na lang para matigil na ang bintang sa'yo na gumagamit ka ng ipinagbabawal na. No wonder, Marlon, ipapasa din talaga ng isang Marcos Jr. na ang mga Pilipino na lang ang maging ilaw para magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Kasi wala nga hindi nga sila nakakakitaan ng ganun eh. They are not an example of what they aim to become. Diba? Hindi eh. Yung maging pag-asa, hindi tayo magiging pag-asa kasi ninakaw natin ng ginto. Kasi ziniro natin ang budget. That is reflection of our non-concern for the Filipino people, diba? Parang, sige, pasa na lang natin sa mga Pilipino. Ang mga Pilipino naman, nagmamahalan yan. Huwag na lang sa atin, baka maboljak pa tayo. Tama ka pa. Pero excited ako rito. Pag naging lawyer si PRRD, ni VP Sara. O tingnan natin, baka pwede rin naman maging lawyer ng isang Martin Romualdez. Diba? Para kanina. Sa prosecutors panel. Tingnan natin, pareho naman silang abogado. And alam ko pa na maraming mga kaklase si VP Sara sa law school, ang ngayon pa lang nakasuporta na sa kanya. At syempre, pag tumayo ang isang PRRD, nandiyan pa rin yung mga nakapaligid sa kanya mula sa pinapapaloobang fraternity na Lex Talionis. And speaking of Lex Talionis pa bago ko lang, ipaalala lang natin sa mamayang Pilipino kung gaano nagpakita ng kamay na bakal ng isang PRRD nung masangkot naman sa anomalya at kontrobersya yung dalawang fraternity brothers nito sa Bureau of Immigration na hanggang ngayon nakakulong. Yung dalawang Lex Talionis fraternity brothers na nakakulong at ipinakulong sa ilalim ng Duterte administration. Pero ngayon, sa ilalim ng Marcos administration, kabi-kabila na ang pagbaha, kabi-kabila na ang paghahanap kung saan napupunta talaga multi-billion pisong pondo para sa flood control project. Wala tayong nakikitang nakakasuhan, nasisibak sa trabaho, at higit sa lahat, nakukulong. Yung panti-mayor na may aligasyong GAMR, nakalaya. Next day, nakalaya, nakapagpiyansa. Itong kinontent nyo lang, hindi nyo pinagbigyan makapagpasko man lang sa mga pamilya niya. Diba? Tapos, alam mo, Marlon, sinasabi mo, mas mapapaaga ang opening ng session. Dawi, oo. Ang nakikita ko lang naman na magandang mangyayari dyan, mas mapapaaga mapalaya si Colonel Grijaldo. Ang malas lang dyan, mas mapapabilis na i-apply naman yung contempt kay General Wilkins. Kasi di ba, i-apply sa kanya after Christmas. Tingnan natin, may lakas pa ba sila ng loob na i-implement yan, execute yan? Ultimo ngayon mga active junior officers, talagang may mga ingay na rin. May mga ingay na rin na nagpapahayag sila ng kanilang galit at frustration sa administrasyong ito dahil sa hahayagan at garaparang graft and corruption at pang-aabuso sa kapangyarihan. You mean to say, pwede pang hindi na lang ma-contempt or ikulong na si General Wilkins? Tingnan natin, ha? Kasi how fair will that be to Colonel Grijaldo na on the same committee hearing na na-contempt sila, nag-apply yung sa kanya at hindi nag-apply yung sa isa? Anong maibabalik? Walang maibabalik kay Grijaldo eh. Walang maibabalik. Naman. Kasi natin yung paninindigan ng mama, talagang consistent siya sa mga sinasabi niya na ipinatawag siya. Actually, very consistent siya when he said, di ba, ito Marlon kasi bakit siya na-contempt? Na-contempt siya for not being present
doon sa araw na yon na kinontempt siya dahil Kasi nasa ospital. Diba? Hindi nga nila siya ikinontempt doon sa statement Kasi na sinabi niya sa Senate na oo, may influence yung sinabi ko na mga binitawan ko sa Kongreso by Dan Fernandez and by Abante. Diba? Harassment tong ginagawa nila. Pero kung sa tingin nila, matatakot pa nila ang isang Colonel Grijaldo, malayong mangyari yon. Yung tanong mo naman kanina, kung ikukulong pa rin o i-detain pa rin ang isang General Wilkins Villanueva, tingnan natin. Kasi mayroon ding isang anggulo na napapag-usapan sa ilang group chat na posible yata talagang ginagalit ng administrasyong ito ang oposisyon, yung tunay na oposisyon. Ito yung may SUC, ito yung kampo ni PRRD, kasi para magkaroon sila ng dahilan na ibaba o ideklara ang isang state of emergency na panibagong muka ng martial law. At pag nangyari yon, lahat ngayon ng mga hayagang bumabatikos sa kasalukuyang administrasyon, gugurgurin. Ayun kung nasa kanila pa ang suporta ng military, Marlon. Kung nasa kanila pa ang suporta, sa dami nang nagpapahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon, Marlon. Sino pa ang tatayuan nila? Sino pa ang sasandalan Ang nila? nakakatuwa pa, ultimo sa yung ilang mga kilalang personality sa Piklawan, Dilawan, mga lumalabas na rin. At yun naman yung panawagan natin. Lumabas kayo, nasan kayo? At ito, yung kay Professor Chelo Magno, salamat po. At nabibigyan linaw nyo at na-articulate nyo ng maayos yung pagpapaliwanag na bakit kailangang batikusin yung nangyayaring pagtakyan sa PhilHealth, sa pondo ng PhilHealth. And alam ko marami pa yan. Marami pa yan na iba't ibang sektor at hanay ng lipunan ang hindi na lamang mananahimik ngayon, kundi darating ang panahon na magsasama-sama ito para maging isang puwersang yayanig sa Marcos administration. Kaya sana galing-galingan ng mga nakapaligid sa Pangulo na ayusin nyo naman. Bigyan nyo naman ng tamang datos yung Pangulo. At ikaw na Pangulo ka. Huwag kang uupo dyan na inutil ka. Huwag kang uupo dyan na babasahin mo lang kung ano ang nilatag sa'yo without even really knowing kung totoong datos yung binibigyan sa'yo. Tama. Pag pala binigyan kita ng kain ng pusa dyan at sabihin kung masarap yan, kainin mo yan, kakainin mo. Kung may siya, bakit hindi? Ano lang. Hay. Ay, naku. Tingnan nyo to. Naka-ear sa Inquirer. Cardinal David hits Israel over Gaza attack. Ano yung comment mo dyan? Ba't Ano na comment mo? alam ka sa laban ng iba? Dito ka mag-permit, Yun. mag-focus ka dito sa issue Yun, ng talagang bansa naka-ear natin. pa, Philippine Daily Inquirer. Bakit, di ba? Cardinal David, ang dami po tayong kababayan na naghihirap. Maraming mga kababayan na nairaos ang kanilang Noche Buena nung isang gabi lang. Tapos ngayon, ang pinapakialaman mo yung gera sa Israel. Masyado kang Anong klaseng simbahan ito? Para tuloy, hindi. May Kasi pag masabi ka lang. nagdadasal ako, hindi na talaga ako sa pare. Wala eh. Di ba? Pero Ang tsaka Cardinal David natin, ang dami nating isyong panlipunan. Issue ng mga Katolikong Pilipino. Ito pa pagkakabala mo, Cardinal David. Nako. Ang bot sa iyo. Isa pa gusto ko yun. Wala magmahagis yung pondo. Pasko, ginagalit yun si Pamela eh. Anong pag-asa ang nakikita mo? Kasi lahat, di ba, lagi Pagkas sa nagit kita ko, Pam. Sa since totoo lang, pag-asa lang, din lang naman na malaking nakikita. bagay yung gagawing pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko pa alam kung marami ring pwersa na sasama sa kanya. Pero marami nagpahayag. Pero nasisiguro ko na higit ditong papalawakin ang pagpapahayag ng galit sa gobyerno. Na kung hindi magbabago ng sistema at kung hindi magpipigil ng kanilang kataawan, partikular ang kampo ni Martin Romualdez at ni Lisa Araneta Marcos, may patutunguhan ang ating ipinaglalaban ng pagbabago. Yun ang pag-asa na nakikita natin, Sa lahat ng hirap na dinalas natin sa unang 3 taon ng Marcos administration, yung pagkakamali, unang taon pa lang, baka nga unang 3 buwan pa lang, Marlon, nakita na natin may mali. At lahat ng hindi ayon, umalis, pinaalis. Kung ayaw man natin umalis, pinaalis. Doon din nagkasama-sama yung people who are in one goal, who are in one purpose, na tama lang ang dapat na nakaupo, yun ang nilalabanan natin ngayon, So, yun yung pag-asa nakikita natin. Sinasabi ito ni Atty. Victor Rodriguez, minsan, isipin natin, parang ang hirap-hirap ng ipagtanggol ng Pilipinas. Hirap mahalin ng Pilipinas. Ang hirap mahalin, pero sa tamang tao, sa tamang panahon, posible ang pagbabago.